Sa 2 Chronicles 20, 1-3. Ang sabi po rito, at nangyari pagkatapos nito ng mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Amonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Na magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat na nagsasabi may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat na mula sa Syria. At narito sila'y nangasa Hasason Tamar na siyang Enggede. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon. At siya'y nang tanyag ng ayuno sa buong Huda. Title po ng pag-aaralan po natin, The Importance of Faith in the Lives of Christian. Okay, basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Ngayon, pwede na po tayong umupo. Amen. Okay? So, napaka-importante ng pag-aaralan po natin po ngayon dahil po ito'y patungkol po sa pananampalataya. At sa mga katuruan na pinag-aralan na po natin nung unang kapanahunan, ang pananampalataya ay iba sa paniniwala. Ang paniniwala ay walang element of trust. Ang pananampalataya ay may element of trust. Si Kong Jehoshaphat, okay, yung kwento na binasa po natin ay namuhay po si King Jehoshaphat ng payapa. Okay, namuhay po si King Jehoshaphat ng nandun po yung pagsunod niya po sa Diyos. Habang sumusunod siya sa Diyos, hindi hinanap niya yung Diyos ng kanyang mga ninuno na si Abraham, Isaac at saka si Jacob. Kasi hindi sa lahat po ng hari ng Israel ay sumunod po sa Diyos. Ang dami pong mga sumunod na hari. Pagkatapos ni King David, sila ay lumihis sa kanilang landas at sila po ay naparoon sa ibang Diyos at sila ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Pero si King Jehoshaphat ay sumunod po sa Diyos. Ngunit may pagkakataon sa kanyang buhay na kung saan sa kanyang pamumuhay na payapa dahil sumusunod po siya sa Diyos, dumating po yung maninira ng kapayapaan. Alam niyo po ba yon? Namumuhay po tayo ng payapa sa Diyos. Namumuhay tayo, tumusunod po tayo sa Diyos. Pero may gagamitin po ang dyablo na isang tao na walang pakundangan, na walang Diyos sa kanyang puso, punong-puno ng inggit at sisirain yung ating pong kapayapaan. So, ganun po yung nangyari po kay King Jehoshaphat. Sabi po sa 2 Chronicles, okay? Alamin natin, kilalanin natin si King Jehoshaphat. At ang Panginoon ay sumasa kay Jehoshaphat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal, kundi hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. Kaya't itinatag ng Panginoon ang kaharian sa kanyang kamay at ang buong Huda ay nagdala kay Josaphat ng mga kaloob at siya'y nagkaroon ng mga kayamanan at dangal na saganan. Dami na, no? Grabe po yung blessing na ibinigay po kay King Josaphat dahil siya po ay sumusunod sa Diyos. Sabi po sa 2 Chronicles 17:10, and the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Josaphat. Dahil sa paglakad niya sa Diyos, nandun yung pagpapala, nandun yung kapayapaan, maging yung mga kapitbayan niya ay hindi lumaban sa kanya. So imagine niyo na lang, may kapayapaan sa kaharian po ni King Josaphat. Ang sarap ng walang kaaway, hindi po ba? Ang sarap ng payapa ka. Okay? Walang dumidisturbo sa iyong kapayapaan. So, ganun po yung pakiramdam sa kaharian. Okay? But fear suddenly came upon the king. Okay? Dumating yung panahon, ang pagkatakot, hindi pagkatakot sa Diyos,
pagkatakot dahil may masamang mangyayari, may mga samang nagbabalak sa kanilang kaharian, nagkaroon ng takot po si King Jehoshaphat, bagamat siya po ay hari. Sa 2 Chronicles 20:2-3, ayon doon sa binasa natin, na magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Jehoshaphat na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat na mula sa Syria, at narito siya'y nangasa Hasason Tamar na siyang Enggedi. At si Jehoshaphat ay natakot. Natakot si Jehoshaphat. Bagamat siya po ay hari, dumating yung pagkatakot po sa kanya. Ako'y nakapanood minsan na isang pinakita na maging ang layon pala ay natatakot. Ang layon, di ba, ang tapang-tapang po ng layon? Kasi po yung layon, pumunta po siya doon sa, may hinahabol po siya, prey, yung kakainin niya. Kaya hindi ko na alam kung anong hayop po yon. Pero yung layon po ay gumagapang po doon sa tree na nakabend po na ganon. At maging yung layon po ay natatakot din pala. Umiiwas, kaya nag-iingat. So gayon po yung nangyari. Maging hari, dumating po yung pagkatakot. O maging sino po sa atin, minsan sa ating buhay, dumadating yung takot. Kasi nga, may sumisira ng ating kapayapaan. Kung minsan ang sumisira ng ating kapayapaan ay economic crisis, hindi na natin alam kung saan natin kukunin ang para sa sustento ng ating pamilya. Ang daming tumatakot po sa atin. So fear is the opposite of faith. Ang pagkatakot ay kabaliktaran po ng kawalan ng pananampalataya. Things needed to overcome fear. Ano ba kailangan natin? Number 1, complete trust in God. Kailangan may buong-buo kang tiwala sa Panginoon. Lord, nagtatrust ako sa iyo. Kaya gihinati mo ang dagat. Yung mga nakaraang panahon, pinagaling mo ako, Panginoon. Yung mga nakaraang panahon, gumawa ka ng himala sa akin. So alalahanin natin yung mga nakaraang panahon na experience po natin na ang Diyos ay kumilos po sa ating buhay. Alalahanin natin yung mga nakita po nating miracles. Ang dami kong nakitang miracles. Para magkaroon po tayo po complete trust in God. Kaya po tayo pinapa-experience sa matitinding pagsubok minsan at nalalampasan po natin kasi binibuild ng Diyos yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi kung walang pagsubok sa atin, how can the power of God manifest in us? Nakukuha nyo ba? Amen? Kung walang pagsubok sa atin, lahat ay payapat, lahat ay hayay. Hindi makakakilos ang Diyos, hindi niya mamamanifest yung kanyang kapangyarihan. Magiging mababaw yung ating pananampalataya. At number 2 na kailangan po natin is Spirit of God. Kailangan po natin ng Spirit of God. Ano ba sabi ng 1 or 2 Timothy? For God has not given us the spirit of fear. God has given us the spirit of power, of sound mind, and of courage. Yun po yung Espiritu po ng Diyos, bunga ng Espiritu po ng Diyos. Binibigyan po tayo po ng tapang na nagmumula sa Diyos. Hindi yung tapang na nagmumula po sa atin. Okay, so, kailangan po natin po yung Spirit of God. Kapag nasa atin yung Spirit of God, pansinin mo, umiyak ka sa Diyos. Pansinin mo, if you are already filled with the Spirit of God, yung mabigat na nararamdaman mo ay nawawala. Nawawala. Amen? So, tingnan natin kung paano natin ganapin po ito. So, what did King Jehoshaphat do when fear came upon him? Anong ginawa ni King Jehoshaphat? 2 Chronicles 23:6. At si Jehoshaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at siya ay nagtanyag ng ayuno sa buong Huda at ang Huda ay nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon. Sa makatuwid bagay mula sa lahat ng bayan ng Huda ay nagsiparoon upang hanapin
ang Panginoon. Verse 5, at si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Huda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. At kanyang sinabi, O Panginoon na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, na anupat walang makakaharap sa iyo. So yun po yung ginawa po ni King Jehoshaphat. Anong ginawa ni King Jehoshaphat? Isa-isahin po natin. Number 1 na ginawa ni Haring Jehoshaphat, hinanap ang Panginoon at humingi ng tulong. Seek the face of the Lord. Kapag sinabing seek the face of the Lord, ibig pong sabihin, seek the favor that comes from the Lord. May favor po tayo po sa Diyos dahil anak po tayo. Seek His presence. Manalangin po tayo hanggang maramdaman po natin yung presensya ng Diyos. Pray, worship God until we feel the presence of God. Dito pa lamang sa ating pagpupuri. Kanina nung nagpupuri po tayo, sabi ko sa Diyos, it's just a privilege to worship you, O God. Pribileyo lamang na purihin po natin po ang Diyos. Alam niyo po ba yung meaning ng privilege? Binigyan tayo ng pagkakataon, ng karapatan, na hindi po nagagawa po ng iba. Pribileyo lamang kasi anak po tayo po ng Diyos. Kaya samantalahin po natin, ang Sunday ay oras at araw ng pagpupuri po sa Diyos. Kaya nga worship service. Worship service po ang tawag sa atin. Samba. Sumamba po tayo po sa Diyos. Amen? So yung po yung kanilang ginawa. Hinanap po nila ang Panginoon. Hindi sa nawawala ang Panginoon, hinanap nila yung presensya ng Panginoon hanggat hindi po nila maramdaman. Hinanap nila yung favor that comes from God para sila itulungan. Number 2 na ginawa po nila, natanyag ng ayuno. Sila po ay nag-ayuno. Magmula po kay Haring Josaphat hanggang sa kanyang mga nasasakupan sa kaharian po ng Juda. Amen? So nag-ayuno po sila. Kung gaano katindi yung iyong problema, mag-ayuno ka. Amen? Ngayon, ang pag-ayuno ay ayon sa iyong pananampalataya. Kung ang kaya mo lang ay 1 meal, exercise mo. Mag-ayuno ka ng 1 meal. Kung kaya mo ay 2 meals, exercise mo. Kung malaki ay yung problema, malaki yung hinihiling mo sa Diyos, ipag-ayunuhan mo yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot drive this demon out without prayer and fasting. So may mga demonyo talaga na matitigas ang ulo na hindi basta-basta sila mapapalayas without prayer and fasting. Amen? Sinabi mismo ng Panginoong Hesus yun. Number 3 na ginawa nila, nanampalataya sila sa Panginoon na kaya silang tulungan. Manampalataya ka sa Diyos na kaya kang tulungan ng Panginoon. There is nothing hard for God to do. Kayang-kaya tayong tulungan ng Diyos, Minsan lang kasi hindi natin hinahanap yung kanyang mukha. Hindi natin hinahanap yung kanyang presensya. Mababaw ang ating panalangin. Amen? O minsan, yung sinabi ko nung nakaraan, Isaiah 59:1 and 2, hindi bingi ang Diyos para mapakinggan ang iyong panalangin, ni hindi maiksi ang kanyang kamay para ibigay ang ating pangangailangan, ngunit ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin at sa Diyos. Kaya alisin po natin ang kasalanan in order for God to hear us. Para mapapakinggan po tayo po ng Diyos, para wala pong harang. The word of the Lord came to King Jehoshaphat through the prophet. Maniwala din po tayo sa boses ng mga propeta. Maniwala din po tayo sa boses ng nangangaral. Na kapag sinabing hindi ka pababayaan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. 2 Chronicles 20 verse 17, you won't be fighting in this battle. You won't be fighting in this battle.
Take your stand, but stand still and watch the Lord's salvation on your behalf. Judah and Jerusalem, never fear and never be discouraged. Go out to face them tomorrow. Tomorrow. Amen? Since the Lord is with you. Diba? Dapat excited tayo kapag may pagsubok tayo. Oh, it is a chance for me again to see the hands of God, the power of God. Pag may pagsubok po tayo, amen, makikita mo na naman yung kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos ay buhay at hindi tayo pinapabayaan. Hindi yun nandun ka sa sulok ng biiyak. Natila ka, ikaw kay kawawang sisiw. Ayaw ng Diyos po yun. Anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, pag ganoon, para kang kawawang sisiw, wala kang tiwala sa Diyos. Amen? Kaya yung pagsubok sa ating buhay, mas lalo na, sumusunod tayo sa Diyos. Amen? May pagsubok. May pagsubok na darating kasi sumusunod ka sa Diyos. Mas lalo na nagpapagamit ka na sa Diyos. May pagsubok. Pero sabi ng Diyos, stand still. Ang Kristiyano, kapag nasusugatan, mas lalong tumatapang. O hindi lang Pilipino, na kapag nasusugatan, mas lalong tumatapang. Ang Kristiyano, kapag nasusugatan, mas lalong nagtitiwala sa Panginoon. Amen! Ano pa? Okay. Anong ginawa ni Haring Jehoshaphat at ng kanyang mga nasasakupan? 2 Chronicles 20:19-20. Then some Levites from the Kohathites and Korahites got up and loudly praised the Lord God of Israel. May problema sila. Anong ginawa nila? They loudly praised the Lord God of Israel. Verse 20, early the next morning, they marched out to the wilderness of Tekoa. When they were ready to march, Jehoshaphat stood up and said, listen to me, you people of Judah and residents of Jerusalem. Trust in the Lord your God, and you will be safe. Trust in the message of His prophets, and you will win. Andiyan pa po ba tayo? Trust in the Lord. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Hindi po tayo pababayaan. Anak po tayo po ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan. Namatay nga si Jesus Christ sa atin, binigay niya yung kanyang buhay. Ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Let us just be faithful to God, and He will never leave us, and when He will never forsake us. Amen? After Jehoshaphat and his people stood to their faith, anong nangyari? Kapag tinayuhan nila yung kanilang pananampalataya, anong nangyari? Pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Sa Old Testament times, ang labanan ay pisikal. In our times, ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6, verse 12, sabi po doon, 10 to 12, okay? Sabi po doon, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers in space, against power of darkness, against all kinds of wickedness, principalities. Hindi na daw po tayo nakikipagbugno sa laman, kundi nakikipagbugno tayo sa mga kapangyarihan, sa alapaap. Sino yung mga yon? Laksa-laksang mga demonyo na gumagamit ng tao para mabigay po tayo sa ating pagkakristyano, para mawala po yung pananampalataya. Ang kanilang motibo ay alisin yung pananampalataya po natin po sa Diyos. Kapag naalis yung pananampalataya mo sa Diyos, saan ka pupunta? Aalis ka na. Hindi ka na magpapatuloy. Kaya yun ang kanilang pinaka-agenda. Alisin yung pananampalataya po natin po sa Diyos. Pero habang tayo'y nagtitiwala po sa Diyos, hindi tayo pababayaan po ng Diyos. Amen? So pinagwagi po sila. 2 Chronicles 20, 22 to 24. When they began to shout and praise, the Lord suddenly attacked the Ammonites, the Moabites, and men from Mount Seir, who were invading Judah. They were defeated. The Ammonites and Moabites attacked the men from Mount Seir and annihilated them
when they had finished off the men of Seir, they attacked and destroyed one another. Ano ibig sabihin? Sila mismo na nagbabalak ng masama kay Haring Jehoshaphat, mga Moabita, mga Amonita at iba pang tao na sumama sa mga Amonita, sila mismo ay naglaban-laban. Ano nangyari? 24, when the man of Judah arrived at the observation post overlooking the wilderness and looked at the huge army, they saw dead bodies on the ground. There were no survivors. Wala na yung kanilang mga kaaway kasi ang Diyos ang lumaban sa kanila. Kaya sabi ng Diyos, the battle is not yours, the battle is God. Just stand still. Bakit ba? The battle is God's, it is not ours. Bakit ba ganon? Ang Diablo, ang talagang kaaway niya, kaya si tinawag na Diablo o Satanas, meaning enemy of God, kaaway niya ang Diyos. Hindi niya kaya ang Diyos. Ang sinasaktan niya, tayo na mga anak ng Diyos. Kaya the battle is not ours, the battle is God's, kasi ipaglalaban po tayo po ng Diyos. Amen? Ipaglalaban po tayo po ng Diyos. Dami na tayong experience, miracle. Isipin natin yung miracle na nangyari sa ating buhay. Panghawakan natin yon para hindi po tayo tumalikod po sa Diyos. Kanya po ba tayo? So why faith? Bakit ba pananampalataya? Okay. Number 1, because having faith in God pleases Him. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Without faith, it is impossible to please God. You want to please God? Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. Amen? Ano man pinagdadaanan mo, have faith in God. Hindi pare-parehas. Lahat po tayo po may pinagdadaanan, pagsubok. Huwag po tayong magbibigay. Iba-iba lang yung pagsubok po natin. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi kanya pababayaan. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang po tayo. Huwag po tayong mag-give up. Amen? Kasi para ma-please po natin po ang Diyos. Number 2, because whatever is not of faith is sin. Alam niyo po ba yon? Ang lahat ng hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Romans 14:23, and whatsoever is not of faith is sin. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay nagkakasala. Kalain mo, ang Diyos na buwan ng langit at ng lupa, hindi mo siya kayang pagtiwalaan. Pero pagdating kay barangay captain, pinagtitiwalaan mo siya. Napaka-unfair. Diba? So, yun po yun. Ito po ay kasalanan. Alam niyo po ba yung bata, di ba, yung baby, mga 2 years old, di ba pag hinahagis mo yung batang ganon, di ba, yung bata, tuwan-tuwa pa yung bata imbis na iiyak yung bata. Bakit ba tuwan-tuwa yung bata? Bakit? Kasi alam niya, nasasaluhin siya ng kanyang tatay. Alam niya, nasasaluhin siya ng kanyang tatay. Kapag ihinahagis tayo sa pagsubok, magtiwala lang po tayo po sa ating Ama na nasa langit. Dahil sasaluhin po tayo ng ating tatay po sa langit. Number 3, having faith can move mountains. Amen? May pananampalataya ka, you can move mountains. What mountains? Mountains of problems. Whatever mountains of problems you have right now, God can easily move your mountain. Sabi ng Panginoon, I tell you the truth, sinasabi ko sa iyong katotohanan, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here and there, and it will move. Nothing will be impossible for you. As a faith as big as a mustard seed. Ibig sabihin talagang nagtitiwala ka sa Diyos. Wala kang pagdududa. You have faith in our Lord Jesus Christ. He can solve your problem. Okay? Kaya mo daw i-move yung mountain eh. So if Moses did not have faith in God and became afraid of Pharaoh because he was powerful and wealthy king, then the Israelites would have been slaves of Egypt until now. Kung si Moses ay hindi nagkaroon ng pananampalataya, haharapin niya yung hari ng Egypt,
natakot siya, pinairal niya yung takot, may takot, accept it, may takot sa'yo, but pairalin mo yung pananampalataya. Amen? Pairalin mo. Tao tayo, minsan natatakot talaga tayo. Amen? Dumadating yung pagkatakot. Hindi yun importante. Ang pairalin mo, yung pananampalataya, yun ang importante. Amen? So, kaya napalaya po yung mga Israelita dahil sa pananampalataya. If Joshua and Caleb did not have faith in God and became afraid of the Nephilim, alam niyo po ba yung mga Nephilim? The race of giants nung unang panahon, who were giants, then they could not have entered the land promised by God to be given to them. Nangako ang Diyos, ibibigay ko itong lupa sa inyo. Yung promised land. Sino magbibigay ang Diyos? Yung sa out of the 12 spies, yung 10 spies ay nagduda. Naalala nyo? Yung turo ko po noon, yung 10 espiya ay nagduda at naghimagsik sila sa Diyos dahil hindi sila nanampalataya sa Diyos. Ang nanampalataya lang ay si Joshua at si Caleb, kaya sila lang yung nakapasok po sa promised land. Conclusion. Tama. Ang sabi ng Biblia, ang mga mananampalataya ay mamumuhay hindi sa nakikita o nararamdaman, kundi sa pananampalataya. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinabi ng propeta kay Haring Josaphat, take your stand, but stand still and watch the Lord's salvation on your behalf. Never be afraid. Never fear. Kabaliktaran niyang pananampalataya yan. Never be discouraged. Kabaliktarin ng pananampalataya yan. For the Lord is with you.